Kapatid, nagbabalik ang reaction video patungkol dito sa video ni Esel na patutot na ang kanyang mga viewers karamihan mga aso ni Daniel. Iglesia na YouTube account ng isang patutot na ang kanyang mga viewers ay aso. Lagi nyo tatandaan yan tutulan nyo kung mali ako, mga kapatid. Kung hindi kayo aso. Kasi meron akong meron akong dahilan kung ba't tinatawag ko kayong aso sa mga iglesia ni Daniel dyan. At may dahilan din naman ako na marapat na paghatol. Kaya ako sinasabing patutot yan si Esel. Yan. Ito, ang gagawin naman natin, babasahin natin ang comment ni Don Riden Villanueva. Kagabi pa to nag-comment itong aso na to Kung mali man akong hindi ka aso ni Daniel, sabihin mo, hihingi ako ng tawad sa'yo. Pero magbigay ka ng patunay na hindi ka talaga aso ni Daniel. Kasi wala akong tiwala sa mga salita ninyo Hindi mapagkakatiwalaan salita nyo Kaya ito, basahin muna natin ang comment niya. 12 hours ago. Alas 10 na ngayon. Anong oras kaya ito sinenmal? Gago sa kamay ko. 12 hours ago, Kagabi pa to mga kapatid 11 siguro yan. 11. 11 niya to. 11 to na-i-comment 11 na i-comment ng viewers ni Esel na kung daw nagkakamali, aso ni Daniel to. Pero di ko tatawaging aso, kaya nga mga kapatid ipakilala nyo yung totoo. Ikaw na Don Riden Villanueva. Mag-comment ka dito kung ikaw ba'y aso ni Daniel o kaanib ka sa ibang reliyon para malaman natin. Kasi nawawonder ako kung bakit nakikisaw-saw ka Ang tindi mo makisaw-saw Ang tindi mo makisaw-saw Yan ang tanong ko. Pero babasahin natin ang comment mo. Ito ang comment niya. Kung di po ako magkakamali, ay meron kayong sinabi. Nag-opo pa siya mga kapatid magalang. Magalang pa siya. Kung di po ako nagkakamali ay meron kayong sinabi na yung mga nakasulat sa Apokalipsis ay mga alipin lang ng Panginoon na kagaya mo ang nakakaunawa at makapagpaliwanag sa mga tama po. Makapagpaliwanag, tama po ba? Una sa lahat mga kapatid, ang sabi ko ay alipin lang ng Panginoon ang makakaalam ng mga hiwaga sa Revelation. Yun ang sabi kong direkta kung di ako nagkakamali. Kasi ang sabi niya dito, mga alipin lang ng Panginoon ang makakagaya mo. Kasi dinagdagan niya ng kagaya ko Wala akong sinabing mga alipin lang ng Panginoon, kagaya ko, ang makakaalam ng Revelation. Hindi naman sa itinatanggi kong alipin ako ng Panginoon, pero huwag mong dadagdagan. Sabi ko, mga alipin lang ng Panginoon, makakaalam ng hiwaga sa Revelation, kung di ako nagkakamali. At sinabi ko, na may nalalaman ako sa Revelation, pero hindi ko alam lahat. Wala namang ganun kahit nga yung unang punong tagapamahala ng iglesia ni Daniel na tinikover niya, hindi niya rin alam lahat ng hiwaga Kaya nga ang sabi niya, malaman mo man lahat ng hiwaga sa Revelation, wala ka rin kwenta. Alam mo ba't sinabi niya walang kwenta? Kasi alam niya, hindi niya pamangkin yun. Saksak mo yan sa baga mo. Ngayon, sabi niya dito, ulitin natin, mga alipin lang ng Panginoon na kagaya mo. Wala akong sinabing kagaya ko. Pero hindi ko tinatangging alipin ako ng Panginoon. Ang inaano ko lang dito, hindi ganun ang pagkakasabi ko. Huwag mong dadagdagan, kapatid. Ito pa, ang nakakaunawa at makapagpapaliwanag sa mga tama. Makapagpapaliwanag, tama po ba? Sumagot ako dito, mga kapatid. Saan na ba yun? Dali lang mga kapatid, Ito. Sumagot ako dito mga kapatid sa comment niya. Uulitin ko. Kung ako ay mangmang, iba to Ito mga kapatid Ito yung sagot ko. Oo, pero wala akong sinabi na alam ko ang lahat ng hiwaga na nasusulat sa Revelation. Ang punto ay ganito.
Hindi mo huhulaan ang sagot o paliwanag sa hiwaga sa Revelation, kundi ipaalam sa alipin ng Panginoon. Ang punto ko dito kapatid, kasi may sinabi si Brother Esel na patutot. Ang sabi niya, huhulaan daw yung Revelation na kahit hindi mo daw mahulaan ng maeksakto, parang ganon. Ha? Eh, parang pinalalabas niya, hindi daw big deal yun para maimpyerno ka. Ha? Yun ang ano niya eh. Mali yun eh, mga kapatid eh. Ikaw tatanungin kita, tama ba yun? Nahuhulaan mo yung Revelation? Sino pwedeng humula ng nasusulat sa Revelation? Sino pwedeng humula sa mga hiwaga sa Revelation? Ha? Parang ganito, maglalaglag ako ng piso sa gitna ng dagat. Papahanap ko sa'yo. Mahahanap mo kaya? Mas mahirap pa doon ang ano, ang ano at impossible 'yon na mahulaan mo yung nakasulat na hiwaga sa Revelation. Dahil nalalaman niya ng tao, hindi dahil sa hinulaan niya, dahil magaling siya, dahil marunong siya. Nalaman niya 'yan dahil ipinaalam sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa gabay ng banal na espiritu. Ngayon, yan ang katotohanan diyan, kaya ako sinabi yung kapatid. Ngayon, itong comment niya mga kapatid, 11 hours ago, nag-reply ako dito, nireplyan ko siya agad. Nag-reply naman siya agad, 11 hours ago din. Nagtanong siya sa akin, sabi niya, at inamin mo din kay Esel, hindi niya tinatawag na brother si Esel pero nakikisaw-saw siya. Kasi meron tong inaanibang sekta, itong ano na to eh, itong aso na to eh. Esel, kung hindi ka aso kapatid, sabihin mo sa akin kung hindi ka ba kaanib sa iglesia ni Daniel o kung kaanib ka. Kasi pag hindi ka kaanib sa iglesia ni Daniel, babawiin ko yung sinabi ko na kaanib ka sa iglesia ni Daniel. Pero hindi ko babawiin aso ka. Kasi aso ka talaga eh. Nakikisaw-saw ka, hinahanapan mo ako ng mali eh. Pinagtatanggol mo yung isang taong masama. Kasi ganyan ang aso, walang pakialam yan eh. Kung sino yung babantayan niya. Ang mahalaga, nakikinabang siya. Ganyan ang ginagawa mo. Wala kang pakialam kung sino yung naipagtatanggol mo. Ang mahalaga, nakikinabang ka. Pakikinabang yan mga kapatid eh. At kaya ka naman nagtatanggol kay Brother Esel kasi nakikinabang ka. Dahil malamang kaanib ka sa iglesia ni Daniel. Kaya nga sasabihin mo kung hindi ka kaanib o hindi. Kung kaanib ka o hindi ka kaanib. Ito, yung reply niya agad, ang bilis, 11 hours ago din to. Sumagot ako agad. Ang sabi ko, oo. Ngayon, hindi na siya nag-reply kapatid, mga kapatid Hindi na siya nag-reply. Yung sa sinabi kong oo, hindi siya nag-reply. Tapos nag-reply ulit ako 11 hours ago kasi nagpapaksa ako nitong mga panahon na to nagre-reaction video ko eh. Nagkamali ako sa sinabi ko na hindi ako dadaan sa malaking kapighatian dahil dadaan ako sa 1,000 taon. Yan. Merong ano dito, may hiwaga dito. Hindi ko sasabihin sa inyo kasi may namumulot diyan. Ito pa. Sumagot ulit ako, mayroon ulit akong reply sa kanya kasi hindi siya nagre-reply. 11 hours ago din to. Tanong ko sa iyo, dahil nakikisaw-saw ka rin, saan ka kaanib? 11 hours ago din to. Hindi niya sinagot yung tanong ko. Etong bastos kausap. Nakisaw-saw ka kapatid sa usapan na hindi ka naman kasali. Pero hindi kita inisnab. Hindi kita tinalikuran kahit hindi kita kilala. Kung saang reliyong kakaanib. Sinagot kita ng marapat na sagot base sa tanong mo. Pero nung ako na nagtatanong, hindi ka sumasagot eh. Sino ngayon ang bastos sa atin? Sino ngayon sa atin ang hindi tapat kausap? Kita nyo, linaw-linaw ng tanong ko. Tanong ko sa iyo, dahil nakisaw-saw ka rin, saan ka kaanib? Hindi siya sumagot dito eh, mga kapatid eh. Ganyan kabastos tong mama na to kung lalaki man to. Doon rin din ang pangalan nito eh. Ito, nag-reply siya mga kapatid sa tanong ko na sa mga sinabi ko. Kinabukasan na ng umaga. Alas 10 kung di ako nagkakamali ng umaga. Alas 11 na ngayon eh. Ngayon na siya nag-reply. Pero yung reply niya ay hindi tugma sa tanong ko. Kasi ganito mga kapatid para malinaw mga kapatid. Nakisaw-saw siya sa usapan.
Nagtanong siya na tungkol sa revelation, alipin lang ng Panginoon daw makakalap, sumagot ako ng marapat. Sinabi niya sa akin na inamin ko daw ba na nagkamali rin ako, inamin ko rin na nagkamali ako sa sinabi ko. Sumagot ako, oo, nagkakamali ako eh. Tao ako mga kapatid eh. Hindi naman ako Diyos eh, na literal. Nagkakamali ako, sinagot ko siya. Pero nung ako na nagtatanong, hindi siya sumasagot. Sige, sige nga, sabihin niyo nga sa akin kung hindi ba bastos kausap 'to, ha? Ako kung sasabihin kong aso 'tong lalaking 'to, kung lalaki man 'to, kung may bayag man 'tong ano na 'to, aso na 'to, hindi ko sasabihin tanga 'to kasi baka kaanib sa iglesia ni Daniel 'to, eh. Hindi ko sasabihin ano 'to, hindi ko sasabihin tanga. Kasi pagkakaanib sa iglesia ni Daniel, hindi mo pupuwedeng tawaging tanga kasi may mga aral 'yun. Mga aral na pinutol-putol kasi wala na yung video ng unang tagapamahala, eh. Tinago na yung iba, eh, kasi may mga hiwaga dun, eh. Tapos yung iba naman pinagputol-putol. Kaya hindi natin sasabihin tanga 'to. Pero walang ano 'to, bastos kausap 'to. Sabihin mo nakisawsaw ka, hindi ka naman kasali, sinagot kita ng maayos na sagot, tinatanong kita, saan ka kaanib? Ang linaw-linaw lang, eh, ang iksi-iksi lang, sasabihin mo lang yung pangalan ng relihiyon mo, 'di mo sinagot. Tapos nag-reply siya sa'kin kinaumagahan, mga kapatid. Kasi nag-iisip siya ng ano, maipaparatang sa'kin. Nag-iisip siya ng ikasisira ko. Kasi umamin ako dito, sabi ko nagkamali ako, oo. 'Pag sinabi niya sa'kin na, akala ko ba alipin ka ng Panginoon, nagkamali ka, may isasagot ako sa kanya. May isasagot ako sa kanya. Pero hindi ko sasabihin dito kasi mamumulot si Brother Esel na patutot. 'Yan lang. Ito naman, ito na yung sagot niya sa'kin kinaumagahan, na taliwas sa aking tanong. Sa pinakamaiksing salita, hindi siya sumagot sa tanong. Ito yung sabi niya, inaamin mo ba? Ngayon, hindi siya sumagot sa tanong, bagkus nagtanong ulit siya. Bastos 'to. Gusto niya siya lang ang nagtatanong. Hindi siya puwedeng tanungin. At ang masaklap nito mga kapatid, hindi siya kasali sa usapan, nakikisawsaw lang siya. Merong nakisawsaw lang siya, sinagot ko siya ng maayos sa dalawa niyang tanong. Nung ako na magtatanong, hindi niya sinasagot. At sumagot siya mga kapatid, nag-reply siya umaga na. 25 minutes ago 'to mga kapatid nakalagay dito. 10:00 ata siya nag-reply. Ito na yung sagot niya na hindi naman sagot sa tanong ko. Ayaw niyang magpatanong, gusto niya siya lang nagtatanong. Ang sabi niya, inaamin mo na nagkamali ka, pero kung umasta ka, akala mo kung sino kang perpekto at magaling sa Biblia. Itong walang hiyang asong 'to, saan mo nakuha na sinabi kong magaling ako sa Biblia? At saan ang basehan mo na umasta akong perpekto? Inamin ko nga mali ako, nagkakamali ako, Sabi ko nga 'di ba, oo, umuo ako sa tanong mo na nagsabi ako na inamin kong mali ako do'n sa live ni Esel na patutot. Sumagot nga ako, ito, oo. Sabi mo sa'kin, at inamin mo din kay Esel, sabi mo sa reply mo, nagkamali ka, tama po ba? Sumagot ako, oo. Ngayon saan mo kinuha yung basehan mo na umaasta akong perpekto? Saan mo nakuha 'yun? Yang perpekto hindi aamin sa mali 'yun, umaas ng perpekto. Parang si Brother Esel na patutot. Mayabang 'yan, eh. Kita niyo sa dami-daming panglalait sa akin ginawa niya sa live niya. Binasa niya lahat ng comment na pang-aalipusta sa akin. Panghahamak, lahat ng klaseng kahayupan na sinabi sa akin ng mga nag-comment do'n na karamihan mga aso ni Daniel, Hindi mo napuna 'yun, bukod tangi? Tapos yung sinabi ni Brother Esel tsaka ng isang matanda na kung di ako nagkakamali may YouTube account 'yan, na natutunogan ko yung boses niya, Yung YouTube account na minsan nagpapa-disco. Hindi pala disco, parang may palatuntunan siya na minsan kantahan, minsan mga reklamo kung kani-kanino, 'di ba? Hindi pa ako sigurado kaya hindi ako magsasalita. Pagka di ko sigurado, wag mo munang sasabihin. Masama 'yun mga kapatid, kita niyo yung dalawang 'yan, yung si Patutot tsaka yung matanda, sinabihan akong mangmang. Hindi ba kayabangan 'yan? Ang lumalabas nun sila matalino. Kasi alam nilang mangmang ako, Ang tanong dito, alam nilang mangmang ako, pero hindi nila nasagot yung tanong ng mangmang. Kasi para malaman mong mangmang yung tao, matalino ka. 'Di ba?
'Di ba gano'n yung kapatid, eh, para sabihin mong mangmang yung tao, alam mong ano, ibig sabihin pandas ka. Kasi paano ba hindi naman pupuwedeng mangmang ka tapos sasabihin mo sa kasama mo mangmang din siya. Paano mo nalamang mangmang siya, eh, mangmang ka rin, 'di ba? Puwede ba naman yun, katanggap-tanggap ba naman na ano, sasalita ka ng mangmang sa isa, eh, mangmang ka rin naman. Eh, kung mangmang talaga ako, sige nga, mangmang na ako para sa inyo, kung mangmang ako sa inyo. Ngayon, eh, bakit hindi niyo nasagot yung tanong ng mangmang, 'di ba? Bakit hindi niyo nasagot yung tanong ng mangmang? Yun ang tanong dun, eh, mahal. Bakit hindi niya nasagot yung tanong ng mangmang? Ang dami kong tanong dun kapatid, hindi niya sinabi. Parang ganito, yung tanong ko sa'yo, hindi mo rin sinagot. Kung saan ka kaanib? Ano, kinahihiya mo ba yung relihiyon mo? Kinahihiya mo ba yung puno mo? Na hindi mo mabanggit-banggit yung kinaaaniban mo? Ha? Ako, binanggit ko yung kinaaaniban ko. Kaanib ako sa YHWH Church of God na tinawanan ni Brother Esel na patutot. Isipin mo kapatid, anong nakakatawa sa Church of God para matawa ka? O ngayon, tatanungin kita, si Esel patutot ba, ulol o hindi? O, sigurado hindi ka magre-reply dito pero ipopost ko to sa YouTube ako ni Patutot. Simple-simple lang tanong ko, eh, saan ka kaanib? Hindi mo masagot-sagot tapos sasabihin mo sa akin, kung umasta ako para akong perpekto. Saan ka kumuha ng basehan? Sige nga, mag-comment ka nga dito sa video ko pag napanood mo to. Ha? Eh ako, pwede ko sabihin umastang perpekto si Brother Esel na Patutot, eh. Bili nyo, ilang beses niya akong nilait-lait, pinagtatawanan niya ako. Sinabihan nila akong mangmang. Binasa niya pa yung comment na ang sabi, kupal daw ako. Anong basehan ni Brother Esel na Patutot para tawagin niya ang kahit sinong tao na kupal? Ano bang meaning nun? Ano bang meaning nun? Ano bang kahulugan ng kupal? Ano bang, saan bang talata mababasa yon? Yung binanggit ng bunganga ng pinagtatanggol mong aso ka. 'Di ba? Aso ka, eh, kapatid, eh. Brother, eh. Ha? Hindi aso na hindi aso na literal, asal aso, asal hayop. Kasi ganyan ang aso, eh, ang aso kasi mga kapatid, walang pakialam yan kahit ang ipinagtatanggol niya masama o mabuti. Ang ano diyan, kung nakikinabang siya, basta nakikinabang siya sa amo niya, tatahol at tatahol yan. Eh, nakikinabang siya kay Brother Esel, hindi ko lang alam kung paano ang pakinabang. Kasi kung kaanib siya sa iglesia ni Daniel, eh, nakikinabang nga. Kasi ipinagtatanggol ni Esel na Patutot si Daniel, eh. Pinalalabas niyang sa Diyos, eh. Pero yan ay hinatulan na. Eto, ang kapal ng mukha nitong Donry Den Villanueva na 'to, eh. Isipin mo, una sa lahat nakisawsaw siya. Nagtanong siya ng dalawa, sinagot ko. Nagtanong ako ng isa, hindi niya sinagot. Tapos kinabukasan nag-reply siya kaya siya kinabukasan nag-reply dahil wala siyang maisip na pwedeng isampal, ibato sa akin na panghahamak, pang-aalipusta. Wala siyang nag-iisip siguro siya, wala siyang maibato. Kaya ang sinabi na lang niya, umaasta daw akong perpekto at magaling sa Biblia. Aso, saan ka kumuha ng basehan mo na umasta akong perpekto? Aso, saan ang basehan mo na magaling ako sa Biblia? Na sinabi kong magaling ako sa Biblia. Wala akong sinabing gano'n, kaya bangan yun. Ang umaastang magaling sa Biblia, yan si Esel na Patutot at umaastang perpekto. Kasi kung hindi perpekto at magaling sa Biblia yan, kung umasta, eh hindi niya sana ako pinagtatawanan, eh. Ang daming sinabi sa akin yan, eh. Sinabihan pa akong kulang ako sa kaunawaan, eh. Ibig sabihin siya, marami siyang may pangunawa siya kasi paano niya nalaman na kulang ako sa kaunawaan kung wala siyang kaunawaan, 'di ba? Ganun lang yung kapatid, eh. Kita niyo, ni-replyan ko siya 2 beses. Nung ako nagtatanong sa kanya, hindi niya ako nire-replyan. Bastos kausap 'to. Nagtanong pa siya ulit, makapalang mukha. Nagtanong pa siya ulit, may gana pa siyang magtanong ulit. At ang tanong niya, isa pang tanong, tama ba yung nadinig ko na tinututulan mo yung nakasulat doon sa unang Tesalonica 4:16-17, tama po ba? Etong tanong niya na to, hindi ko na sasagutin to. Hindi ko na siya paaasahin. Kasi pagka sinabi kong pag hindi ako nag-reply, maghihintay siya ng reply ko. Kawawa naman tong asong to. Aaminin ko na ngayon parang hindi ko na sasagutin to. Kasi namumulot si Esel. Kasi yan naman ang punto ni Esel kaya nagpapalive siya, eh. Namumulot kasi siya ng iba't ibang aral sa iba't ibang sekta.
Ah, ano 'to, eh, ano ba tawag dito, mahal, yung ano, Onyango 'to, eh. Ah, Onyango 'to, mapakiapid 'to, eh. Kasi pagka ni-replyan ko 'tong unang Tesalonica 4:16, 'yan na, magsasagutan na kami at hindi ako papayag na sasagot ako dahil mamumulot si Brother Esiel. Ngayon kung alam mo yung unang Tesalonica, i-send mo dito o kaya mag-live ka para panoorin ka ni Esiel tapos pupulutin niya yung aral mo, kung tama man yung aral mo na 'yan, 'di ba? Pero kung patas ka, kapatid, kahit hindi ko sagutin yung tanong mo dito sa unang Tesalonica 4:17, 16:17, sasagot ka pa rin sa tanong ko na kung saan ka kaanib na reliyon. Kasi sinagot ko naman yung dalawa mong tanong, kapatid, eh. Una sa lahat, hindi ka naman kasali dito sa usapan. Nakisawsaw ka. Nagtanong ka ng dalawa, sinagot kita ng dalawa. Marapat na sagot, walang panglalait. Ngayon, nagtanong ako sa'yo, isa lang. Sana sagutin mo, kapatid. Kasi sinagot ko yung tatlo mong tanong, eh. Yung isang tanong mo lang ang hindi ko masasagot, bawal sagutin yan, hindi pwedeng sagutin kasi may namumulot na ano, na unyango, na patutot. Sinagot ko yung tatlo mong tanong, sagutin mo naman sana yung isa kong tanong, saan ka kaanib na iglesia? Ha? Ito pa tanong ko sa kanya, mga kapatid, oh. Saan mo nakuha ang sinabi mo na kung umasta ako ay parang napakagaling ko sa Bible? Ano ang basihan aso ni Daniel at bakit ngayon ka lang nag-reply? Nahirapan ka na sa paghahanap ng maihahatol sa akin ayon sa gusto mo? Wala akong sinabi na alam ko ang lahat ng hiwaga o kahulugan sa mga salita ng Panginoon. Ang sabi ko ay alam ko kahit papaano sa awa ng Panginoon. Ang sasabihin ko dito, may alam ako kahit papaano, hindi ko na ano, mamaya i-edit natin. Kaya saan mo nakuha ang salitang sinabi mo na kung umasta ako ay parang napakagaling ko sa Bible? Ngayon, aso ni Daniel, makinig ka. Hindi mo ba nakita at narinig ang mga pinagsasabi ng abogado ni Daniel na si Brother Esel na may sariling sekta 'to, nagkamali ako, hindi mga mali spelling. Ang sabi niya, wala daw akong kaalaman o kulang daw ang kaalaman ko. At 'to hindi 'to nagkamali rin ng spelling. At tinawag pa nila akong mangmang at hinatulan nila ako ng iba't ibang hatol ayon sa gusto nila. At sabi ni abogado ay alisin na lang daw ang Panginoon at alipin na lang daw. Ngayon, sino ang mayabang at salbahe? Si abogado at kayo na pinagkaisahan akong laitin sa iba't ibang paraan na gusto nyo. Ngayon, tatanungin kita, aso, sino sa dalawa ang tunay na sa Diyos? Si Daniel na kawatan, mali spelling na naman, o si Brother Esel na abogado ng kuya? Kuya mo to, kulang na MO. Kapag hindi ka sumagot, ikaw na ang nagpatunay na aso kang ng dalawa. Ng dalawa to, hindi nga dalawa. Aso ka ng dalawa. Yan ang ano ko. Yan ang sasabihin ko na dapat mong sagutin kung hindi makapal ang mukha mo. Kasi nagtanong ka ng tatlo, sinagot kita, eh. Pero yung unang Tesalonica 4:16-17, hindi ko sasagutin yon kasi namumulot si Esel, eh. May reaction video nga ako dun sa may video niya pero hindi na ako sasagot kasi may mga sinabi ako dun, eh. Namumulot kasi ang si Esel. Ngayon, kung mayroon kang konsensya sa puso mo, kung mayroon kang delikadesa o kaya naman, eh, hindi makapal ang pagmumukha mo, una sa lahat, hindi ka kasali dito, nakikisawsaw ka. Pero hindi kita binaliwala. Sinagot kita. Tatlong tanong mo ang sinagot ko. Ngayon, sana sagutin mo yung isang tanong ko. At pagka sumagot ka, sasagutin kita agad. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Kung lulubin ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon, sasagutin kita ngayon. Hanggang dito na lang mga kapatid. Sa mga nakapakikinig, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.